Alam niyo po, may mga sugat na kahit gaano katagal, hinding-hindi na naghihilom. Lalo na kung ang nagbigay nito ay ang sarili mong dugo at laman, ang kaisa-isa mong anak. Isipin niyo na lang po, ang araw na dapat ay pinakamasaya sa buhay ng anak ko, ang araw ng kanyang kasal. Dumating ako, hindi para maging sentro ng atensyon, kundi para masilayan siya, para makita ang ngiti niya. Ang bunga ng lahat ng sakripisyo ko sa loob ng 28 taon. Nakatayo ako sa may pintuan ng isang grandiosong ballroom. Ang bawat sulok ay napupuno ng mga puting rosas, mga bulaklak na pinangarap niya. Mga bulaklak na binayaran ko. Ang suot kong barong. Bagong-bago. Pinili ko pa para hindi ako mapahiya sa kanya. Sa kamay ko, hawak ko ang isang maliit na kahon. Isang regalo na binalot ko ng buong pagmamahal kagabi. Pero ang sumalubong sa akin, hindi ang yakap na inaasahan ko. Hindi ang ngiti ng isang masayang anak. Ang sumalubong sa akin ay ang malamig na tingin ni Isabel, ang anak ko. Lumapit siya, kasama ang kanyang mapapangasawa na si Marco. Ang kanyang wedding gown na nagkakahalaga ng 70,000 pesos. Kumakaluskos sa bawat hakbang niya palapit sa akin. Ang bestidang iyon, katumbas ng ilang buwan kong pagtatrabaho. Pero para sa kanya, lahat ibibigay ko. Dad, sabi niya. Ang boses niya, parang yelo, walang emosyon, walang pagmamahal. Anong ginagawa mo dito? Hindi ako nakasagot agad. Ang mga salita, parang naipit sa lalamunan ko. Anong ginagawa ko dito? Gusto ko sanang sabihin, anak, nandito ako dahil ama mo ako. Nandito ako dahil mahal kita. Pero naunahan ako ng kanyang asawa, si Marco. Tumingin siya sa akin mula ulo hanggang paa, na para bang isa akong dumi na dumikit sa kanyang mamahaling sapatos. Ang ngiti niya, mapanlait. Mr. Reyes, sabi niya, habang inaakbayan si Isabel. Palagay ko po, may hindi pagkakaunawaan. Tumingin ako sa anak ko. Naghahanap ng kahit katiting na pagtatanggol, pero wala. Wala akong nakita. Tumingin siya sa paligid, sa mga bisita nilang mayayaman, sa mga babaeng nakasuot ng mga alahas na kumikinang, at sa mga lalaking nakatingin sa akin na may pagtataka. Nahihiya siya. Nahihiya siya sa akin. Dad, ulit ni Isabel, mas mahina na ngayon, pero mas masakit. Ito po ay isang pribadong selebrasyon. Para lang po sa pamilya. Para lang sa pamilya. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ko ang mga salitang iyon, para lang sa pamilya. Hindi ba ako pamilya? Ako, na nag-isang nagpalaki sa kanya mula nang mamatay ang kanyang ina. Ako, na isinuko ang lahat para sa kinabukasan niya. Ako, na nagbayad para sa bawat bulaklak, bawat plato, bawat ilaw sa kasal na ito. Pasensya na po, dagdag niya. Hindi makatingin ng diretso sa aking mga mata, pero hindi ka imbitado. Umalis ka na. Umalis ka na. Parang isang malakas na sampal ang mga salitang iyon. Isang sampal na hindi tumama sa pisngi ko, kundi dumurog ng pira-piraso sa puso ko. Sa harap ng daan-daang tao, sa kasal na ako ang gumastos. Pinalayas ako ng sarili kong anak. Dahil sa tingin niya, isa lang akong matandang construction worker na hindi bagay sa mundo niya. Wala akong sinabi. Ano pa ba ang sasabihin ko? Tumango lang ako, dahan-dahan. Tahimik akong tumalikod. Hindi ako nakipagtalo. Hindi ako sumigaw. Ang bawat hakbang ko palabas. Parang 1 kilometro ang layo. Rinig na rinig ko ang mga bulungan sa likod ko. Ang bigat ng bawat tingin nila. Ramdam na ramdam ko. Nang makalabas ako sa malamig na hangin ng gabi, doon lang ako nakahinga. Pero ang hininga ko, may kasamang kirot. Naglakad ako papunta sa dulo ng parking lot, kung saan nag-iisang nakaparada ang luma kong pickup truck. Ang sasakyan, nasaksi sa lahat ng pagod ko, sa lahat ng puyat ko, para lang maibigay sa kanya ang buhay na hindi ko naranasan. Umupo ako sa loob, tahimik, nakatingin lang sa engrandeng gusali kung saan nagkakasiyahan sila. Sila na nagdiwang sa ibabaw ng mga sakripisyo ko.
Pero ang hindi nila alam, habang tinataboy nila ako palabas, mayroon akong hawak na isang bagay na mas malakas pa sa kahit anong salita. Isang bagay na kaya kong bawiin sa isang iglap. Hindi nila alam na ang buong kasal na iyon, ang bawat sentimo na ginastos, ay nakadepende sa isang tawag lang. Isang tawag mula sa akin. Dahan-dahan kong kinuha ang aking lumang telepono. Hindi nanginginig ang mga kamay ko. Ang 25 taon ng pagpapatakbo ng negosyo ang nagturo sa akin na maging kalmado sa gitna ng unos. Ang 25 taon ng pagmamahal sa isang anak na walang utang na loob ang nagturo sa akin kung kailan dapat bumitaw. May hinanap akong numero sa contacts ko. Isang numero na hindi ko madalas tawagan, pero ngayon, ito ang pinakamahalaga sa lahat. First National Bank, Business Services. Pinindot ko ang call button. Habang nagriring ang telepono, nakita ko mula sa malayo ang anino ni Isabel sa bintana. Tumatawa siya, nakikipag-toast sa kanyang mga bisita. Walang kamalay-malay sa bagyong paparating. Isang bagyo na nagkakahalaga ng halos 55 milyong piso. Oo po, 55 milyong piso. Iyon ang kabuuang halaga ng sakripisyo ko. Iyon ang halaga ng pagiging ama ko sa kanya. At iyon din ang halaga ng kanyang katapusan. Sumagot ang telepono. First National, this is Patricia speaking. How may I assist you? Huminga ako ng malalim. Patricia, sabi ko sa kalmadong boses, si Jose Reyes ito. Kailangan kong ipatigil ang ilang bayad. Agad-agad, sa loob ng 10 minuto, tapos na ang lahat. Bawat transaksyon, kinansela. Bawat tseke, pinatigil. Ang pundasyon ng perpektong kasal ng anak ko, ang pundasyong gawa sa pera ko, ay gumuho na. Hindi ko pa alam kung ano ang mangyayari, pero alam ko na sa loob ng ilang sandali, ang masayang musika sa loob ng ballroom ay hihinto. Ang masasarap na pagkain ay biglang mawawala. Ang mga magagandang bulaklak ay babawiin isa-isa. Umandar na ang makina ng aking pickup, paalis na ako. Pero bago ako tuluyang lumayo, nakita ko ang isang van ng catering na mabilis na huminto sa may service entrance. Pagkatapos, isang truck naman na may pangalan ng flower shop, nagsisimula na. Nai-imagine ko na ang mukha ni Isabel, ang pagkagulat, ang pagkalito, na dahan-dahang magiging takot. Ang kanyang perpektong gabi, ang kanyang pinapangarap na mundo, ay maglalaho sa harap ng kanyang mga mata. At sa sandaling iyon, sa gitna ng kaguluhan, iisa lang ang pangalan na maiisip niya, iisa lang ang taong tatawagan niya para ayusin ang lahat, ang pangalan ko, ang pangalan ng amang tinaboy niya. At sa pagkakataong iyon, hindi ko na sasagutin ang tawag niya. Ang pagsara ng mabigat na pinto ng ballroom sa likuran ko ay parang pagsasara ng isang kabanata sa buhay ko. Ang masayang tugtugin ng kasal, unti-unting humina, hanggang sa naging bulong na lang at tuluyan nang naglaho. Dala-dala ko ang bawat hakbang papalayo sa lugar na iyon, ang bigat ng kahihiyan. Ang sakit ng pagtatakwil habang tinatahak ko ang malawak na parking lot. Ang hangin ng Marso ay tila nagdadala ng amoy ng paparating na ulan. Ang madidilim na ulap ay nagsimulang magtipon sa itaas ng venue, nagbibigay anino sa mga nagkikintabang mamahaling sasakyan. Mga sasakyang mas mahal pa sa bahay ng karamihan sa atin. Ang aking luma at pinagpagurang pickup truck ay tila isang pulubi sa gitna ng mga hari. Doon ito nag-iisa sa dulo, kung saan ito nararapat sa mundo nila. Pagdating ko sa aking truck, handa na ang susi sa aking kamay. Pumasok ako sa loob. At ang katahimikan ay tila isang baluti na yumakap sa akin. Ang orasan sa dashboard ay nagpapakita ng 3:47 ng hapon, Sabado. May oras pa. May sapat na oras bago magsara ang mga bangko. May sapat na oras para gawin ang ilang mahahalagang tawag. Kinuha ko ang aking telepono. Ang mga daliri ko hindi nanginginig. Sa kabila ng lahat, ang 25 taon ng pagtatayo ng isang kumpanya mula sa wala ay nagturo sa akin ng pagtitimpi ng pasensya.
At ang 25 taon ng pagmamahal sa isang anak na walang utang na loob ang nagturo sa akin ng tunay na halaga ng katapatan. At kung kailan ito dapat bawiin. May mga missed calls mula sa aking abogado tungkol sa isang property dispute. Nilagpasan ko lang ang mga iyon. Iba ang kailangan ko ngayon. Hinanap ko ang isang numero na ilang buwan ko nang hindi tinatawagan. Pero ngayon, bigla kong kinailangan. Ang pangalan sa screen, First National Bank Business Services. Ang hinlalaki ko ay nagatubili, marahil sa loob ng 3 segundo. Bago ko ito pinindot. Hindi ito galit. Hindi ito paghihiganti. Ito ay pagtatama ng isang pagkakamali. Isang napakalaking pagkakamali na ako mismo ang nagsimula. Nagring ito ng isang beses bago may sumagot. First National, this is Patricia speaking. How may I assist you? Ang boses niya ay profesional at malinaw. Huminga ako ng malalim, pinapakalma ang aking sarili. Patricia, si Jose Reyes ito, sabi ko. Account number 77945512. Kailangan kong ipatigil ang pagbabayad sa ilang mga transaksyon. Narinig ko ang pag-type sa kabilang linya. Sige po, Mr. Reyes. Hihingin ko lang po ang inyong social security number at ang maiden name ng inyong ina para sa verification. Karaniwang proseso. Ibinigay ko ang mga impormasyon habang pinagmamasdan ang mga huling bisita na dumarating. Mga babaeng nakasuot ng seda. Mga lalaking inaayos ang kanilang mamahaling cufflinks. Lahat sila. Walang kamalay-malay sa magaganap na pagguho. Salamat po, sabi ni Patricia. Nakikita ko po rito ang ilang malalaking transaksyon mula ngayong araw. Alin po sa mga ito ang nais ninyong ipatigil? Dito na. Ito na ang sandali. Lahat ng may kinalaman sa kasal, mariin kong sabi. Ang bayad sa venue, sa catering, sa mga bulaklak, sa photography, sa music services, lahat. At kailangan, effective, immediately. Bawat salita ay lumabas sa bibig ko na parang isang listahan ng inventaryo, walang emosyon, walang pag-aalinlangan. Natahimik si Patricia sa kabilang linya. Sir, malalaking halaga po ito. Sigurado po ba kayo? Tanong niya na may bahid ng pag-aalala. Siguradong sigurado, sagot ko. Nagbago na ang sitwasyon. Narinig ko ulit ang pag-type, mas mabilis ngayon. Hihingin ko po ang mga authorization codes para sa mga transaksyong lampas $10,000. Isa-isa kong sinabi ang mga code mula sa memorya. Ang 25 taon ng pagpapatakbo ng construction business ay nagturo sa akin na isaulo ang bawat mahalagang numero, bawat detalye ng kontrata. Sige po, Mr. Reyes. Ang mga stop payment ay naproseso na. May confirmation numbers na po na ipapadala sa inyo. May iba pa po ba akong maitutulong? Tanong niya. Sapat na yan sa bangko, sabi ko. Salamat, Patricia. Ang sunod na tawag ay sa pinakasikat na catering company sa Spokane, ang Elegant Affairs Catering. Ito yung kumpanyang pinilit ni Isabel kahit na ang presyo nila ay katumbas na ng isang maliit na kotse. Elegant Affairs Catering. This is Marcus. Marcus, si Jose Reyes ito, simula ko. Tumatawag ako tungkol sa kasal ng mga Anderson na nagaganap ngayon. Ah, opo, Mr. Reyes, masigla niyang sagot. Napakaganda po ng lahat. Ang mga bisita po ay tuwang-tuwa sa mga appetizer. Huminga ako ng malalim, ikinalulungkot ko, Marcus. Pero nagkaroon ng problema sa bayad. Ang authorization para sa pagbabayad ay kinansela na. Baka gusto mong protektahan ang iyong mga gamit at ang natitira pang pagkain. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa amin. Pagkatapos, narinig ko ang kanyang pagkalito. Pasensya na po. Ano po ang ibig niyong sabihin? Ang bangko ay pinatigil na ang bayad sa iyong kontrata. Epektibo na ito ngayon din, paliwanag ko sa kalmadong boses. Iminumungkahi kong kunin mo na ang iyong mga ari-arian. Pero nasa kalagitnaan kami ng serbisyo. Hindi pa nga namin nais-serve ang main course. Narinig ko ang pagpanik sa kanyang boses. Masamang timing nga, sabi ko, nananatiling profesional. Siguro ay mas mabuting kausapin mo ang bride at groom para sa ibang paraan ng pagbabayad. Pinatay niya ang tawag ng walang paalam. Isang matalinong tao. Sunod na tinawagan ko ang florist
ang Bellingham Blooms. Sumagot agad si Susan. Susan, si Jose Reyes ito tungkol sa mga bulaklak sa kasal ng mga Anderson. Mr. Reyes, ang ganda po ng mga arrangement. Tuwang-tuwa po ang bride sa mga orchids. Masaya niyang sabi. Susan, may problema sa bayad. Kinansela na ng bangko ang authorization. Kung gusto mong maisalba ang halaga ng mga bulaklak, kailangan mo na silang kolektahin. Kolektahin. Pero nakadesenyo na po ito sa buong venue. Negosyo ay negosyo, Susan, sabi ko. Magmadali ka na. 3 tawag pa ang sumunod. Sa photography services. Sa string quartet. Pati na sa kumpanya ng mga mantel at linen. Bawat pag-uusap ay may parehong takbo. Mula sa profesional na pagbati, patungo sa papalaking pag-aalala, hanggang sa biglaang pagputol ng linya habang nagmamadali ang bawat isa na isalba ang kanilang negosyo. 4:17 ng hapon nang matapos ang huling tawag, mula sa aking windshield, pinanood ko ang pagdating ng isang puting van ng catering, si Marcos. Mabilis kumilos. Sa loob ng ballroom na iyon, malamang ay binabati pa ni Isabel ang kanyang mga bisita, masayang-masaya, walang kamalay-malay na ang kanyang perpektong kasal ay malapit nang maging isang napakamahal na bangungot. Mula sa kalayuan ng parking lot, ang grand ballroom ay parang isang malaking parol, kumikinang at puno ng buhay. Ang ilaw mula sa mga chandelier ay tumatagos sa matataas na bintana, nagbibigay ng ginintuang kulay sa mga bisitang naglalakad-lakad. Ang mga kristal na baso ay itinataas para sa mga toast. Ang mga elegante nilang kasuotan ay umiindak sa saliw ng mahinang musika. Lahat perpekto. Lahat ay malapit ng magbago. Nagbuzz ang telepono ko. Pangalan ni Isabel ang lumitaw sa screen. Hinayaan ko lang itong mag-ring, hindi pa ito ang tamang oras. 4:20 ng hapon nang dumating ang unang truck, nakasulat sa gilid nito ang eleganteng pangalan, Bellingham Blooms. Si Susan mismo ang nagmamaneho, kasama ang 2 katulong. Pumarada sila malapit sa service entrance at naglabas ng mga walang lamang lalagyan. Mabilis at profesional ang kanilang kilos. Mula sa bintana, kitang-kita ko ang cocktail reception na nasa kasagsagan. Si Marco ay masayang nakikipagkwentuhan sa isang grupo ng mga matatandang lalaki na nakasuot ng mamahaling suit, malamang ay ipinagmamalaki ang kanyang pinakabagong business venture. Si Isabel naman, na napakaganda sa kanyang bestidang nagkakahalaga ng 700,000 pesos, ay abala sa pagtanggap ng mga pagbati. Ang kanyang tawa, maliwanag at walang inaalala, ay umaabot hanggang sa kinauupuan ko. Ang tunog na iyon. Malapit nang magbago. Nakita ko si Susan na pumasok sa ballroom, dala ang 2 malalaking plastik na lalagyan. Dire-diretso siyang naglakad patungo sa pangunahing floral arrangement sa may altar. Ang mga bisita ay nagsimulang mapatingin. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng pagkalito. Excuse me, sabi ni Isabel, lumapit kay Susan na may ngiting sanay na sa pakikipag-usap sa mga staff. Nasa kalagitnaan kami ng aming reception. Kung ano man ang kailangan nyo, pwede bang mamaya na lang? Tumuwid ng tayo si Susan. Hawak ang isang bungkos ng puting orchids. Ma'am, ako po si Susan ng Bellingham Blooms, sabi niya, walang bahid ng emosyon. Ang autorisasyon para sa bayad ng mga bulaklak na ito ay kinansela 40 minutos na ang nakalipas. Kailangan ko pong bawiin ang aming ari-arian. Ang ngiti ni Isabel ay bahagyang nawala, ngunit pinilit niyang manatili ito. Imposible yan. Bayad na lahat yan, ilang linggo na ang nakalipas. Ang account holder po, si Mr. Jose Reyes, ang direktang tumawag sa amin. Lahat po ng bayad ay ipinatigil niya, patuloy ni Susan, habang sinisimulan ng tanggalin ang mga bulaklak. Mayroon po akong nakasulat na pahintulot na kolektahin ang aming mga arrangement. Biglang namutla ang mukha ni Isabel. Sa paligid nila, ang mga bulungan ay tuluyan ng tumigil. Lahat ng mata ay nakatuon na sa kanila. Mabilis na lumapit si Marco. Ang kanyang mukha ay nagbago mula sa pagkalito patungo sa galit. Ano ba talaga ang nangyayari dito? Ang boses niya ay malakas, puno ng autoridad ng isang taong hindi sanay na kinukwestiyon. Problema po sa bayad, sir. Kinukuha lang po namin ang merchandise na hindi pa nababayaran, sagot ni Susan. Hindi ito katanggap-tanggap. Namumula na ang mukha ni Marco. Gusto kong makausap ang manager niyo ngayon din.
Ako po ang manager, matatag na sagot ni Susan, at malinaw po sa aming kontrata na kapag kinansela ang bayad, wala na rin po kaming obligasyon sa serbisyo. Habang nagaganap ang komprontasyon, dumating ang van ng Elegant Affairs Catering. Si Marcus, kasama ang tatlong staff, ay pumasok sa pangunahing pinto. Ang kanilang mga mukha, seryoso at determinado. Wala na silang pakialam kung makaabala sila. Ma'am, kailangan po naming itigil ang food service, sabi ni Marcus. Lumapit kay Isabel na may dalang clipboard. Ang autorisasyon po para sa bayad ay binawi bandang 4 mapitina. Obligado po kami sa kontrata na protektahan ang aming mga gamit at natitirang inventaryo, humarang si Marco. Ito ang reception ng kasal ko. Hindi nyo pwedeng basta na lang itigil ang serbisyo. Sir, kaya po namin at kailangan naming gawin. Kapag kinansela po ang bayad, standard procedure po ang agarang pag-secure ng aming assets, paliwanag ni Marcos. Sininyasan niya ang kanyang team at nagsimula silang takpan ng puting tela ang mga serving station. Ang mga bisita ay hindi na mapakali. Ang kanilang mga baso ng champagne ay hindi na nagagalaw. Ang mga bulungan ay naging mga usapang puno ng pag-aalala. Biglang may dumating na isa pang tao, ang coordinator naman ng string quartet. Biglang tumahimik ang musika. Ang mga speaker, pinatay. Pati ang ilaw sa stage ay nagbago ng tanggalin ng sound technician ang kanyang mixing board. Ang buong ballroom ay nabalot ng isang nakakabinging katahimikan. Nakatayo si Isabel sa gitna ng lahat ng ito. Parang isang estatwa sa gitna ng isang gumuguhong gusali. Ang kanyang perpektong bestida ay tila hindi na bagay sa kaguluhang nangyayari. Hindi pwedeng mangyari to. Hindi ngayon, bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig. Dito na nagbago ang tingin ni Marco. Ang galit niya ay hindi na nakatuon sa mga supplier, kundi sa kanyang bagong asawa. Isabel, anong klaseng usapan ang ginawa ng pamilya mo? Ang boses niya ay may bahid na ng hinala. Hindi ko alam. Dapat ayos na ang lahat, sagot ni Isabel. Ang unang senyales ng tunay na pagpanik ay maririnig na sa kanyang boses. Sa wakas, lumapit ang wedding coordinator ng venue. Ang kanyang muka ay puno ng pag-aatubili. Mrs. Anderson, sabi niya, kakausap ko lang po sa aming accounting department. Lahat po ng bayad para sa event ngayon ay nanggaling sa iisang account na nakapangalan kay Mr. Jose Reyes. At ang account holder po ay binawi ang autorisasyon para sa lahat ng transaksyon. Sa sandaling iyon, tuluyan nang gumuho ang pagkatao ni Isabel. Ang munting prinsesa na nagtaboy sa sarili niyang ama ay sa wakas. Naiintindihan na ang laki ng kabutihan ng kanyang ama at ang bigat ng kabayaran para sa kanyang kalupitan. Nanginginig ang mga kamay niyang kinuha ang kanyang telepono. Nag-scroll sa isang pamilyar na pangalan. Sa labas, sa parking lot. Ang telepono ko ay nagsimulang mag-ring nang walang tigil. Nag-ring nang nag-ring ang telepono sa aking dashboard. Pangalan ni Isabel ang kumikinang sa screen. Mula sa bintana ng aking truck, nakita ko ang kanyang anino sa may pintuan ng venue. Ang telepono ay nakadikit sa kanyang tainga, puno ng desperasyon. Hindi ko sinagot, hindi pa sa ngayon. Ang 25 taon ng pagmamahal sa babaeng iyon ang nagdala sa amin sa sandaling ito. 25 taon ng paniniwala na ang sakripisyo ay magbubunga ng mabuting karakter. Hindi pala. Ito pala ay sumisira nito. 3 taong gulang pa lang siya nang mamatay ang kanyang ina. Kinuha ng cancer si Elena sa loob ng 6 na malulupit na buwan at iniwan sa akin ang isang paslit na hinahanap ang kanyang mami tuwing umaga at gabi. Pwede naman akong mag-asawa ulit, humanap ng makakatulong sa pagpapalaki sa kanya. Pero pinili ko na ako na lang. Ako na lang ang magiging lahat para kay Isabel. Naaalala ko pa noong 5 taong gulang siya, nakakandong sa akin habang suot ang kanyang pink na pajama. Daddy, pwede pa po bang isang story? Tanong niya. Kahit na 3 libro na ang nabasa ko at may maaga pa akong meeting kinabukasan. Pero ang kanyang mga matang berde, ang mga mata ni Elena, ay puno ng tiwala. Oo naman anak. Si Daddy, laging may oras para sa'yo. Iyon ang naging motto ko. Si Jose Reyes, laging may oras at pera para kay Isabel. Nang siya ay 8 taong gulang,
Ipinasok ko siya sa isang pribadong paaralan. Ang tuition fee ay katumbas na ng kalahati ng aking quarterly profit. Ang pinakamagandang edukasyon na kayang bilhin ng pera, sabi ko sa sarili ko habang pumipirma ng mga tseke na ang katumbas ay pagpapaliban sa pagpapalaki ng negosyo at pagtitipid sa sarili kong mga gastusin. Niyakap ako ni Isabel nang sabihin ko sa kanya ang tungkol sa Riverside Academy. Salamat po, Daddy. Mag-aaral po ako ng mabuti para maging proud ka sa akin. At nag-aral nga siya ng mabuti. Palaging nasa front row ako ng kanyang mga school play. Ang mga kamay kong magaspang dahil sa construction ay ang pinakamalakas pumalakpak. Pagkatapos, hahanapin niya ako. Ang kanyang mukha ay nagliliwanag. Nakita mo po ba ako, Daddy? Naalala ko lahat ng linya ko. Kayo po ang iniisip ko habang nasa stage ako. Ngunit nagbago ang lahat noong high school. Ang Riverside Academy ay nangangahulugang mga kaklasing mayayaman. May mga trust fund at summer homes. Nagsimulang mapansin ni Isabel ang pagkakaiba. Ang kanyang Sweet 16 party ay mas mahal pa sa kotse ng ibang tao. May BMW sa garahe. May professional catering. Lahat po kasi sila, Daddy. May BMW. Nakakahiya po itong Honda natin, reklamo niya. Iyon ang unang pagkakataon na ang pera ay naging isang bagay na inaasahan imbes na ipinagpapasalamat. Dapat ay nakita ko na iyon bilang isang babala. Ang mga gastos sa kolehiyo ay halos ikalugi ng business expansion na matagal ko nang pinaplano. Ang Northwestern University, ang pangarap niyang paaralan, ay humingi ng sakripisyo na higit pa sa tuition. May mga bayarin sa sorority, spring break trips sa Cancun, study abroad sa Italy. Bawat semestre, may bagong financial demand. Dad, kailangan ko po ng $3,000 para sa business fraternity trip. Mahalaga po ito para sa networking. Ang mga tawag sa telepono ay naging mga request para sa pera. Ang mga pag-uwi sa bahay ay naging tuwing Pasko na lang. At kapag tumatawag siya, ang usapan ay sapat lang ang haba para ipaliwanag kung bakit niya kailangan ng pera at kung gaano niya ito kailangan kaagad. At pagkatapos, dumating si Marco sa buhay niya. Galing sa pamilyang old money. May mga koneksyon. Lahat ng bagay na hindi ko kayang ibigay sa kabila ng ilang dekada ng pagtatrabaho. Nagsimula siyang magkomento tungkol sa aking pananamit. Dad, pwede po bang wag niyong isuot yung work boots niyo kapag bibisita kayo? Nandoon po kasi ang mga kaibigan ni Marco. Ang babaeng dating nagpapasalamat sa akin para sa mga kwento bago matulog, ay nahihiya na ngayon sa lalaking nagbigay sa kanya ng lahat. Noong nakaraang Pasko, ipinakilala niya ako sa mga magulang ni Marco bilang ang ama po ni Isabel. Mayroon po siyang maliit na negosyo. Ang 25 taon ng pagtatayo ng Clark Construction mula sa wala, na nagbibigay trabaho sa singti na tao. Na kumikita ng sapat para suportahan ang kanyang malaprinsesang pamumuhay, ay naging isang maliit na negosyo na lang hanggang sa dumating ang pagpaplano ng kasal. Dad, kailangan po nating pag-usapan ang budget ng kasal. Ang pamilya po ni Marco, mayroon silang expectations. Hindi salamat po sa pag-aalok na magbayad, hindi lubos po naming ikagagalak ang tulong niyo, kundi expectations. Na para bang ang buong buhay ko at pinaghirapan ay umiiral lang para matugunan ang kanyang social requirements. Hindi ito tungkol sa pera, Dad. Tungkol ito sa kalidad. Kalidad na binili ng pera ko, pero sinisira ng presensya ko. Nagring ulit ang telepono ko. Ang ikatlong pagtatangka ni Isabel sa loob ng 5 minuto. Mula sa bintana, nakita ko siyang paikot-ikot. Ang kanyang wedding gown ay tila isang bandila ng pagsuko. Ang 25 taon ng sakripisyo. Ang lumikha sa sandaling ito. Hindi isang nagpapasalamat na anak, kundi isang desperadong babae na sa wakas, naiintindihan na kung ano ang kanyang nawala. Kinuha ko ang telepono, oras na, para sagutin. Ang pagmamaneho pa uwi ay tumagal ng 20 minuto sa gitna ng trapiko ng Sabado ng gabi. 20 minuto ng panonood sa telepono kong umiilaw dahil sa pangalan ni Isabel. Bawat tawag, mas desperado kaysa sa nauna. Pagdating ko sa aking garahe, 4 na voicemail na ang iniwan niya. Pinakinggan ko ang mga ito habang nakaupo sa loob ng aking truck, nakasara ang pinto ng garahe na parang isang kurtinang bumagsak sa unang yugto ng araw. Ang unang voicemail, Dad,
May mali sa mga bayad. May nagkamali. Tawagan mo ako agad. Ang pangalawa, hindi na to nakakatuwa. Kinukuha ng mga vendor ang lahat. Nakatingin ang mga tao. Tawagan mo na ako. Ang pangatlo, please dad, hindi ko maintindihan ang nangyayari. Nagtatanong na ang pamilya ni Marco. At ang pang-apat, basag na ang kanyang boses. Kailangan kita. Please, sagutin mo. Please. Nagring ulit ang telepono habang tinatapos ko ang huling mensahe. Sa screen, ang litrato niya noong college graduation. Iyon ang huling beses na niyakap niya ako na hindi dahil kailangan niya ng pera. Sinagot ko sa ikalimang ring. Hello Isabel? Dad, sa wakas. Sigaw niya, puno ng panik. Wala na ang kontroladong boses na ginamit niya sa akin kaninang hapon. Anong ginawa mo? Paano mo nagawang sirain ang kasal ko? Mabuti, ang panik ay nangangahulugang may kamalayan na siya. At ang kamalayan ang unang hakbang sa pag-unawa. Wala akong sinira, Isabel, sabi ko. Pinapanatiling kalmado ang aking boses. Itinigil ko lang ang pagbabayad para sa mga bagay. Hindi mo pwedeng basta na lang itigil. Kasal ko to. May 60 na bisita dito na nagtatanong kung bakit nawala ang mga bulaklak at kung bakit itinigil ang dinner service. Saan ka tumatawag? Tanong ko. Sa hotel. Kinailangan naming umalis. Sinabi ng coordinator ng venue na kailangan muna naming bayaran ang lahat bago kami pwedeng manatili doon. Kaya pala may alingaw-ngaw sa boses niya. Isabel, kailangan mong makinig ng mabuti, sabi ko. Kailan ka huling nagpasalamat sa akin para sa kahit anong bagay? Ano? Dad, hindi ito ang oras para sa leksyon. Kailangan mong tawagan ang mga vendor na to at ayusin ang gulo? Sagutin mo ang tanong, kiit ko. Kailan ka huling nagpakita ng tunay na pasasalamat para sa suportang pinansyal ko? Isang mahabang katahimikan. Sa likod, naririnig ko ang boses ni Marco, galit. Hindi ko matandaan ang eksaktong pagkakataon. Pero alam mo namang grateful ako. Ang totoo, hindi ko alam yan, sagot ko. Ang alam ko, 3 oras ang nakalipas, sinabi mo sa akin na hindi ako kabilang sa kasal mo. Isang kasal na ako ang nagbayad ng buo. Nagdahilan siya. Stress daw. Wedding day nerves. Dad, please, babawi ako sa'yo. Pwede nating pag-usapan mamaya. Pero ngayon, kailangan kong i-authorize mo ang mga bayad para maisalba kung anuman ang natitira sa reception. At ano ang plano mong ipambayad? Tanong ko. Isa na namang mahabang katahimikan. Akala ko. Ikaw ang bahala. Palagi ka namang bahala. Palagi nga, sabi ko. Alam mo ba kung magkano na ang nagastos ko para sa iyo sa loob ng 25 taon? Dad, please, wag mo akong pahulaan ng numero ngayon. Nasa krisis ako. Hulaan mo. Kahit tantiya lang. Hindi ko alam. Siguro, mga 2.5 million pesos? Halos matawa ako sa sinabi niya. 2.5 million. Ni hindi pa aabot yon sa gastos niya sa ikalawang taon niya sa Northwestern. Isabel, sabi ko, dahan-dahan para maintindihan niya. Gumastos ako ng mahigit 17.5 million pesos para lang sa edukasyon mo, sa bahay, sa transportasyon, at sa lifestyle mo mula nang mamatay ang nanay mo. At hindi pa kasama diyan ang ginastos ko para sa araw na ito. Ang linya ay nanahimik maliban sa tunog ng kanyang paghinga. 17.5 million, hindi pwedeng totoo yan. Mababa pa nga yang tanti ako, sabi ko. May dokumento ako para sa bawat gastos. Bakit mo sinasabi sa akin to ngayon? Tanong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig na. Dahil sa loob ng 25 taon, hindi ka kailanman nagtanong, hindi ka kailanman nag-alala tungkol sa bigat na pasan-pasan ko. Bigat? Anak mo ako. Oo, anak kita, sagot ko. At minahal kita ng sapat para isakripisyo ang lahat para sa kaligayahan mo. Ang tanong, ano ang isinakripisyo mo para sa akin? Lumakas ang boses ni Marco sa background. Tinakpan niya ang telepono, pero rinig ko pa rin ang kanilang pagtatalo. Dad, galit na ang pamilya ni Marco. Gusto nilang malaman kung paano namin babayaran to. Kung gayon, iyan ay isang bagay na dapat niyong pag-usapan ng asawa mo. Pero wala akong ganoong kalaking pera. Alam mong wala. Kung gayon, Isabel, siguro panahon na para matuto kang kumita nito. Ang katahimikan na sumunod ay tumagal ng halos 30 segundo.
Anong gusto mong gawin ko? Tanong niya sa wakas. Gusto kong maintindihan mo kung ano ang binalewala mo kaninang hapon nang itaboy mo ang lalaking naging posible sa buong pamumuhay mo. Naiintindihan ko na. Mali ako. Pwede pa ba nating ayusin to? Tingnan natin, sabi ko. Pag-aaralan kong muli ang buong relasyon nating pinansyal. Magkakaroon ng mga dokumento, pag-uusapan natin ito ng maayos. Kapag handa na ako. Ibinaba ko ang tawag at pinatay ang aking telepono. Sa bintana ng aking kusina, natanaw ko ang mga ilaw ng Spokane na nagsisimulang kumislap sa dilim. Nasa labas si Isabel, hinaharap ang kanyang unang gabi ng kalayaan sa pinansyal. Ang edukasyon ay nagsisimula pa lang. Ang ilaw mula sa aking desk lamp ay nagbibigay liwanag sa 25 taon ng masusing pag-iingat ng mga tala. Ang mga filing cabinet na nakahanay sa isang pader ng aking home office ay parang mga sundalong nagbabantay sa mga lihim na hindi kailanman inabalang itanong ni Isabel ngayong gabi. Ang mga lihim na iyon ay sa wakas magkakaroon ng silbi. Ang mainit na kape ay umuusok sa tabi ng aking computer habang binubuksan ko ang unang drawer na may markang Isabel, Edukasyon 2020. Sa aking likuran, ang bahay ay payapa na sa gabi, ngunit ang aking isipan ay abala sa sistematikong enerhiya na nagtayo sa Clark Construction mula sa wala. Hindi ito paghihiganti. Ito ay isang audit. Isang audit ng pagiging ama. Unang folder, Riverside Academy. 12 taon ng bayarin sa pribadong paaralan. Bawat bayad ay may dokumento, may bank transfer, may report card. Ang halaga nakakalula. $126,000 para lang sa elementarya at high school. Gumawa ako ng bagong spreadsheet. Ang aking mga daliri ay automatikong gumagalaw sa keyboard, mga column para sa petsa, description, halaga at kategorya. Ang 25 taon ng pagiging ama ay naging mga numero na lang sa isang spreadsheet. Ang folder ng Northwestern University ang sumunod. Mas makapal, puno ng mga kontrata sa dormitoryo, mga bayarin sa meal plan at mga gastusin para sa study abroad. Ang tuition pa lang, $52,000 bawat taon. Halos $210,000 sa loob ng 4 na taon. Ang kanyang spring break sa Cancun, $3,500. Ang kanyang summer sa Italy, $8,200. Bawat resibo ay isang alaala ng kanyang mga dahilan. Kailangan ko po ito para sa aking edukasyon, Dad, sabi niya noon. Dito po ako nakikipag-network, pahina sa pahina, resibo sa resibo. Ang mga numero ay patuloy na tumataas. Kinuha ko ang folder ng transportasyon, unang kotse sa edad na 16, isang Honda Civic. Pagkatapos ng 6 na buwan, nagreklamo siya. Lahat po sila BMW ang dala. Kaya sa edad na 19, binilhan ko siya ng BMW. Pagkatapos, isa pang BMW SUV dahil iyon daw ang uso sa mga kaibigan ni Marco. Bawat kotse ay may kasamang insurance, maintenance, at mga bayarin sa rehistro na hindi niya kailanman nakita. Mga nakatagong gastos na tahimik kong inaako at ang mga gastusin sa pamumuhay, ang upa sa kanyang apartment na nagkakahalaga ng $800 kada buwan sa loob ng 3 taon. Ang mga bayarin sa credit card kapag lumalampas ang kanyang gastos sa malaking allowance na ibinibigay ko, mga designer na damit, mga spa treatment, mga bakasyon kasama ang mga kaibigan na kapareho niya ng lifestyle. Ang kabuuan ay halos $1,000,000, halos 10 milyong piso. Isang halaga na unti-unting naipon sa loob ng 25 taon, bawat gastos ay tila makatwiran noong panahong iyon. Ang pribadong paaralan ay isang investment. Ang kolehiyo ay para sa magandang kinabukasan, pero ang kabuuan ay nagpapakita ng isang nakakatakot na katotohanan. Hindi kailanman nag-ambag si Isabel ng kahit isang sentimo sa kanyang sariling suporta. Hindi kailanman nagkaroon ng trabaho na tumagal ng higit sa 6 na buwan. Hindi kailanman nagpakita ng pag-aalala o pasasalamat. Kinabukasan, Linggo ng umaga, malinaw na ang aking gagawin. Ang aking briefcase ay nasa tabi ng pinto, puno ng 25 taon ng ebidensya. Pumayag si attorney Maggie Santos sa isang emergency consultation. Ang kanyang opisina ay nagpapakita ng autoridad
at seryosong hangarin. Mga mahogani na pader, mga libro ng batas, mga sertipikong nagpapatunay ng kanyang tagumpay. Mr. Reyes, sabi niya, habang inilalatag ang aking mga folder sa makintab na mesa. Ang ganitong klase ng record keeping ay kahanga-hanga. Tiningnan niya ang mga numero, ang kabuuang halaga, halos $1,000,000. Malaki ito kahit sa aming pamantayan. Gusto kong maging profesional ang paghawak dito, sabi ko. Walang emosyon, negosyo lang. Kailangang maintindihan ni Isabel ang realidad ng pinansyal na sitwasyon na binaliwala niya. Tumango si attorney. Santos, nagsusulat sa isang yellow legal pad. Mayroon tayong maraming pagpipilian, paliwanag niya. Pwede nating ituring ang mga ito bilang utang. Magpapadala tayo ng isang formal na liham ng paniningil. Isang demand letter, hihilingin natin ang buong kabayaran sa loob ng 30 araw. Ito na ang tamang hakbang. Ito ang magbabago sa isang alitan ng pamilya patungo sa isang transaksyon sa negosyo. Mas malinis, mas malinaw. Bago magtanghali, handa na ang mga dokumento. Nakasulat sa opisyal na letterhead, formal ang lengguwahe, seryoso ang mga implikasyon. Ang demand, $937,000. Babayaran sa loob ng 30 araw o magsasampa kami ng kaso. Ipapadala natin ito sa pamamagitan ng courier ngayong hapon, sabi ni Attorney Santos. Kailangan ng pirma sa pagtanggap para magkaroon tayo ng opisyal na katibayan. 2:45 ng hapon, tumunog ang telepono ko. Ang courier service, kinukumpirma ang paghahatid ng dokumento sa Spokane Grand Hotel, room 1247, ang resibo. Pirmado ni Emily Clark Anderson. Nagsimula na ang formal na proseso. Nai-imagine ko na ang pagkalito ni Isabel nang tawagan siya ng hotel tungkol sa isang legal delivery. Ang pag-aakala niya na ito ay may kinalaman sa mga vendor. Si Marco, na mayabang nakukunin ang dokumento, iniisip na kaya niyang ayusin ang lahat at pagkatapos. Ang dahan-dahang pagbabasa, ang unti-unting pagkaunawa sa kanilang mga mukha habang lumilinaw ang katotohanan. Nagsimulang mag-ring ang telepono ko bandang 2:04 ng hapon. Paulit-ulit na kumikinang ang pangalan ni Isabel sa screen. Bawat tawag ay hinayaan kong mapunta sa voicemail. Bawat mensahe, mas desperado kaysa sa nauna. Dad, ano tong legal document na to? Hindi naman to seryoso, di ba? Halos $1,000,000? Imposible. Hindi mo naman sinabing utang to. Please, Dad, tawagan mo ako. Nagtatanong na ang pamilya ni Marco. Hindi ko alam ang isasagot ko at ang huli, basag na ang kanyang boses. Hindi ko maintindihan paano naging ganito kabilis ang lahat. Sa loob ng Grand Hotel, natutuklasan ni na Isabel at Marco kung ano ang itsura ng responsibilidad kapag ito ay suportado ng legal na autoridad. Ang 25 taon ng mga regalo ay opisyal nang naging isang utang na dapat bayaran. Ang kanilang pagdepende sa akin ay nakadokumento na, may eksaktong halaga, at kailangan ng singilin. Ang sakuna sa kasal ay panimula pa lang. Ito na ang pangunahing palabas. Lunes ng umaga, tahimikan. Walang galit na mensahe mula kay Isabel. Walang desperadong voicemail. Isang kakaibang katahimikan na nagpaisip sa akin kung gumagana pa ba ang telepono ko. Nagpunta ako sa construction site. Ang trabaho ay palaging nakakatulong sa akin na mag-isip ng malinaw. Ang ingay ng makinarya, ang amoy ng sariwang lupa, ang pakiramdam ng pagtatayo ng isang bagay na solido at permanente. Pero ang katahimikan ay hindi nagtagal. Nagsimula ang pag-atake. Bandang 9:00 ng umaga, kumatok ang aking assistant na si Rachel sa pinto ng aking opisina. Halata sa kanyang mukha ang pag-aalala. Mr. Reyes, sabi niya, hawak ang isang nakaprint na email. Nakatanggap po ako nito mula sa Spokane Business Journal. Nagtatanong po sila tungkol sa mga problema sa pamilya na nakakaapekto raw sa ating negosyo. Binasa ko ang email. Ang mga salita ay propesyonal, pero ang mga tanong ay matutulis. Tungkol sa aking katatagan sa pag-iisip at sa pagtrato ko sa aking pamilya. May isang taong nagkakalat ng kwento. Mayroon pa po nito, sabi ni Rachel. Ipinapakita sa akin ang kanyang tablet.
Isang post sa Facebook. Ang litrato ni Isabel mula sa kanyang kasal. Maganda at nagliliwanag. At sa ilalim nito, isang mahabang text na puno ng emosyon. Inilalarawan nito ang isang walang pusong ama na sumira sa kanyang espesyal na araw at ngayon ay naniningil ng isang imposibleng halaga bilang parusa. Pinalabas ako na isang hindi matatag na tao na naghihiganti sa kanyang anak. Daan-daang komento ang nagpapahayag ng gulat at simpatya. Ang iba ay tinag pa ang mga lokal na negosyante na matagal ko ng katrabaho. Tumunog ang telepono ko. Si Bob Martinez, may-ari ng Martinez Concrete, isang partner ko sa negosyo sa loob ng 20 taon. Jose, sabi niya, may mga nakikita akong nakakabahala online. Sinasabi ng mga tao na may problema ka raw sa gastos sa kasal ng anak mo. Bob, may mga dokumento na magsasabi ng ibang kwento? Sagot ko, sana nga, sabi niya. Dahil ang ilang tao, nagtatanong na tungkol sa mga kontrata mo sa syudad. Alam mo naman ang politika dito. 3 tawag pa ang sumunod sa loob ng 1 oras. Lahat ay nagpapahayag ng pag-aalala. Lahat ay maingat na nagtatanong tungkol sa aking mental state at sa aking mga desisyon sa negosyo. Naging abala sina Isabel at Marco. Ginamit nila ang pangalan ng pamilya ni Marco, ang kanilang mga koneksyon sa mga country club, sa mga charity board at sa mga profesional na organisasyon, kung saan ang reputasyon ay ang pinakamahalagang yaman. Ginamit nila ang mga koneksyong iyon para ikalat ang kwento ni Isabel bilang isang biktima. Ang mga lokal na Facebook group ay puno na ng iba't ibang bersyon ng kwento. May-ari ng construction company naniningil ng $450,000 sa anak matapos sirain ang kasal nito. Negosyante sa Spokane, idinemanda ang sariling anak dahil sa gastos sa kasal. Bawat bersyon, pura, mas dramatiko, mas mapanira. Pagsapit ng tanghali, 7 tawag na may kinalaman sa negosyo ang natanggap ko. Tinawagan ako ng presidente ng Rotary Club. Nagtatanong tungkol sa aking estado ng pag-iisip. Pinili nina Isabel at Marco ang kanilang larangan ng digmaan ng mabuti sa isang siyudad na tulad ng Spokane. Ang reputasyon ay pera. Kapag sinira mo ang reputasyon ng isang tao sa komunidad ng negosyo, sinisira mo na rin ang kanyang kabuhayan. Ngunit may isang bagay silang hindi isinaalang-alang. Nagkamali sila ng kalkulasyon. Umuwi ako at inilabas ang mga dokumentong inihanda namin ni Attorney Santos. 25 taon ng financial records nakakategorya. At may buod. Bawat tseke, bawat bayad, bawat gastos na hindi kailanman tinanong o pinahalagahan ni Isabel. At pagkatapos, ako naman ang gumawa ng mga tawag. Maggie, sabi ko sa aking abogado, kailangan nating mag-schedule ng press conference bukas ng umaga. Ilalabas natin sa publiko ang kumpletong financial documentation. Sigurado ka ba diyan, Jose? Tanong niya. Kapag nailabas na ang impormasyong ito, hindi na natin ito mababawi. Sila na ang naglabas nito. Maggie, sagot ko. Ngayon, oras na para sa katotohanan. Ang sumunod na 6 na oras ay ginugol ko sa metodikong paghahanda. Tinawagan ko mismo ang Spoken Business Journal. Inaalok sila ng kumpletong transparency sa pananalapi. Tinawagan ko ang 3 reporter na naabot ng kampanya ni na Isabel, nangangako ng dokumentadong ebidensya na magsasabi ng totoong kwento. At ang pinakamahalaga, tinawagan ko ang aking mga kasosyo sa negosyo, mga lider ng komunidad at mga profesional na kasama sa loob ng 25 taon. Mga taong nakasaksi kung paano ko itinayo ang Clark Construction mula sa wala. Mga taong nakakita ng aking dedikasyon sa negosyo at sa pamilya sa loob ng ilang dekada. Sa pagtatapos ng araw, kumpirmado na, ang Spokane Business Journal ay maglalathala ng isang feature story. Ang mga lokal na istasyon ng balita ay pumayag na i-cover ang press conference. Ang mga dokumento ay nakopya na at handa ng ipamahagi. Ang pag-atake ni Isabel ay tumagal ng 3 araw. Ang aking sagot ay magtatagal lang ng 1 umaga. Ang katotohanan, kapag ito ay maayos na nakadokumento at profesional na inilahad, ay mas malakas pa kaysa sa manipulasyon sa social media at mga emosyonal na apela. 24 na araw na lang ang natitira sa legal deadline. Pagsapit ng hapon bukas, maiintindihan ni Isabel
na ang pagsira ng reputasyon ay isang laro na mas magaling laruin ng mga taong may tunay na substansya na kayang ipagtanggol. Martes ng umaga. Eksakto, 9:00. Inilathala ko ang 25 taon ng financial documentation sa lahat ng platform na dinumihan nina Isabel at Marco ng kanilang mga kasinungalingan. Ang presentasyon ay metodikal, propesyonal, at hindi matatawaran. Mga bank statement na nagpapakita ng $937,000 na bayarin sa loob ng 25 taon. Mga spreadsheet na nagdedetalye ng gastos sa edukasyon, transportasyon, pabahay at lifestyle. Mga litrato ni Isabel sa bawat yugto ng kanyang marangyang buhay. Bawat litrato ay may katapat na dokumento ng suportang pinansyal. Kumpletong transparency. 25 taon ng suporta ng isang ama. Nakadokumento. Iyan ang headline na pinili ko. At sa ilalim nito, isang komprehensibong timeline na nagpapakita ng pagbabago ni Isabel mula sa isang nagpapasalamat na bata patungo sa isang may karapatang adult, na may bawat dolyar na ginastos, nakadokumento at na-verify. Ang tugon ay agaran. Sa loob ng 1 oras, nagsimulang mag-ring ang telepono ko, ngunit iba na ang mga boses. Hindi na nag-aalala, kundi sumusuporta. Jose, wala akong ideya sa laki ng suportang ibinigay mo, sabi ni Tom Bradley ng Bradley Electrical. Ang mga anak ko ay nasa kolehiyo at gumagastos lang ako siguro ng 15 na mambundulas sa 1 taon. Ikaw, iyan ang ginagastos mo bawat semestre. Tumawag ulit si Bob Martinez. May utang akong paumanhin sa iyo, Jose, sabi niya. Matapos kong makita ang mga bank record na iyon, naiintindihan ko na kung ano ang pinagdadaanan mo. Ang ganyang klase ng entitlement ay kayang sirain ang kahit sinong magulang. Ang momentum sa social media ay biglang bumaliktad, na parang isang avalanche na paurong. Ang mga komento na sumuporta sa kwento ni Isabel bilang biktima ay biglang naging katawa-tawa sa harap ng katotohanang pinansyal. Mga screenshot ng bank statement na nagpapakita ng $52,000 na taunang tuition, mga resibo para sa 3 magkakaibang mamahaling sasakyan. Ang 28 taon ng gastos sa pabahay, damit at lifestyle na para sa karamihan ng pamilya ay imposibleng maabot. Tumawag si Attorney Santos bandang 11:00. Jose, ang tugon ay pambihira, sabi niya. Gusto ng Spoken Business Journal na gumawa ng isang feature story tungkol sa responsibilidad sa pananalapi at entitlement. Nagawa mong gawing isang community education moment ang isang pag-atake sa iyong reputasyon. Pagsapit ng tanghali, ang orihinal na post ni Isabel sa Facebook ay mukhang kaawa-awa sa harap ng bundok ng ebidensya na inilatag ko. Ibinabahagi na ng mga tao ang aking dokumentasyon na may mga komento tulad ng ito ang hitsura ng tunay na sakripisyo ng magulang at hindi nakapagtataka kung bakit siya naniningil. Ang ganitong antas ng suporta ay isang full-time job. Ang komunidad ng construction sa Spokane ay lubusang nagkaisa. Ang mga kontraktor na kumuwestiyon sa aking katatagan ay nagbabahagi na ngayon ng mga kwento tungkol sa aking etika sa trabaho at integridad. Naglabas ng pampublikong pahayag ang presidente ng Rotary Club na sumusuporta sa aking posisyon. Pati ang opisina ng alkalde ay naglabas ng komento tungkol sa kahalagahan ng responsibilidad sa pananalapi sa mga relasyon ng pamilya. Ang pag-atake ni Isabel ay sumabog pabalik sa kanya ng buong lakas. Ang kanyang paglalarawan sa sarili bilang biktima ay hindi nakaligtas sa paghaharap sa 25 taon ng dokumentadong katotohanang pinansyal. Ang komunidad na panandaliang kumuwestiyon sa aking katatagan ay siya na ngayong kumukwestiyon sa kanya. Ang mga koneksyon ng pamilya ni Marco ay gumana laban sa kanila ngayon. Nakikita ng kanilang social circle kung anong klase ng mga tao ang tinanggap nila sa kanilang network. Ang kredibilidad ng pamilyang Anderson ay ginamit para magpakalat ng kasinungalingan tungkol sa isang respetadong negosyante na naglabas lang ng katotohanan. Pagsapit ng gabi, ang kuwento ay tuluyan ng bumaliktad. Sina Isabel at Marco ay hindi mga biktima ng isang malupit na ama. Sila ay mga may karapatang individual
na umatake sa isang mapagbigay na magulang nang sa wakas ay magtakda ito ng mga hangganan. Ang dokumentasyon ay nagsalaysay ng isang kuwento na hindi kayang tapatan ng emosyonal na manipulasyon. Bawat bank statement ay isang kabanata sa 25 taon ng sakripisyo. Bawat resibo ay ebidensya ng pagmamahal na binalewala. Nag-buzz ang telepono ko. Isang text mula kay Isabel. "Dad, please, tanggalin mo na yung mga financial records. Ang sasama na ng mga sinasabi ng mga tao tungkol sa amin." Binura ko ang mensahe nang hindi sumasagot. 23 araw na lang ang natitira. Ang edukasyon ay malapit nang makumpleto. Tumunog ang telepono ni Marco bandang 6:45 ng umaga ng Miyerkules. Pareho kaming nagising mula sa isang hindi mapakaling pagtulog. Ang silid ng hotel ay tila lumiliit sa bawat oras na lumilipas, puno ng bigat ng sakuna sa social media at ng papalaking pressure sa pananalapi. "Marco, ang tatay mo ito." Ang boses sa telepono ay may hindi maikakailang awtoridad. "Kailangan nating mag-usap, agad." Pinanood ko ang mukha ni Marco habang nawawalan ito ng kulay. Ang kanyang mga sagot ay putol-putol at nagtatanggol. "Opo, naiintindihan ko po ang mga implikasyon. Hindi po, hindi ko po alam ang lawak ng dokumentasyon. Ang sitwasyon po ay mas komplikado kaysa sa inaasahan namin." Ang pag-uusap ay tumagal ng 12 minuto. Nang ibaba ni Marco ang telepono, matagal siyang nakatitig dito bago nagsalita. "Gusto ng pamilya ko na umuwi ako." "Ngayon din, umuwi?" sabi ko, hindi makapaniwala. "Marco, pansamantala lang to." Kakalma din ang tatay kapag, "Isabel, tumigil ka na." Ang kanyang boses ay may katapusan na hindi ko pa narinig dati. Ang tatay ko nakatanggap ng tawag kahapon mula sa 3 magkakaibang kasosyo sa negosyo na nagtatanong tungkol sa problema ng ating pamilya. Ang country club ay puno ng tsismis tungkol sa pagkakasangkot ng pamilyang Anderson sa pandaraya sa pananalapi. Pandaraya, kalokohan yan. Ito ay isang alitan ng pamilya na lumaki lang. Nagsimula siyang maglabas ng mga damit mula sa drawer, isinisiksik ang mga ito sa kanyang maleta nang may galit. Ang tatay mo, nag-publish ng mga bank record na nagpapakita ng halos $1,000,000 na suporta na hindi mo man lang kinilala. Sa social circle ng pamilya ko, ang itsura niyan ay panloloko, manipulasyon. Naramdaman ko ang pag-akyat ng yelo sa aking dibdib. "Aalis ka?" Kinasal lang tayo 6 na araw ang nakalipas. 6 na araw na sumira sa aking profesional na reputasyon at sa pangalan ng aking pamilya sa komunidad, sabi niya habang mas nagiging agresibo ang kanyang pag-iimpake. "Mayroon akong trust fund, Isabel, mga business prospect." Isang kinabukasan na nakadepende sa pagpapanatili ng ilang mga relasyon. Paano ang relasyon natin? Paano ang mga sumpaan natin sa kasal? Tumigil siya sa pag-iimpake at tumingin sa akin ng diretso sa unang pagkakataon mula nang matapos ang tawag. "Anong kasal?" "Dinala mo ako sa isang financial disaster nang walang babala. Ang tatay mo ay naniningil ng halos $1,000,000 at wala kang paraan para bayaran ito. Sinabi ng abogado ng pamilya namin na kailangan kong protektahan ang aking sarili mula sa posibleng pananagutan." "Pananagutan? Asawa mo ako. Isa kang financial burden na walang ari-arian at may napakalaking utang," sabi niya. Ang mga salitang iyon ay parang mga pisikal na suntok. Hindi kayang madawit ng pamilya ko sa ganitong antas ng eskandalo. Biglang nagbas ang telepono ko. Isang text mula sa ina ni Marco. "Isabel, dear, kailangang umuwi ni Marco. Mga obligasyon sa pamilya, naiintindihan mo naman siguro. Ang pagiging magalang niya ay mas lalong nagpasakit." Pati ang ina ni Marco, na pumuri sa aking kagandahan sa kasal, ay pinuputol na ang ugnayan sa amin ng may matinding precision. "Michael, please, kaya nating ayusin to ng magkasama." Galit lang ang tatay ko, pero mahal niya ako. "Lilipas din to." "Isabel, tumingin ka sa paligid mo," sabi niya. Itinuturo ang aking laptop na nakabukas pa rin sa mga mapanirang komento sa social media. "Hindi ito lilipas. Nag-publish ang tatay mo ng financial records na umaabot ng 25 taon. Tinatawag ka ng mga tao na isang trust fund baby na hindi nagtrabaho kahit isang araw sa buhay niya. Tama sila,
Bulong ko sa sarili ko. Ang akusasyon ay masakit dahil ito ay totoo. Hindi ako kailanman nagkaroon ng trabaho na tumagal. Hindi kailanman nag-ambag. Hindi kailanman nagtanong kung saan nanggagaling ang komportableng buhay ko. Isinara niya ang kanyang maleta. Ang pamilya ko ay nabibilang sa mga grupo kung saan ang mga tao ay nag-aambag sa lipunan. Nagtatayo sila ng negosyo, sumusuporta sa mga charity, lumilikha ng halaga. Ano ang nalikha mo? Bukod sa mga gastusin, naramdaman ko ang isang bagay na nabasag sa loob ko. Hindi lang ang aking kasal, kundi ang aking pag-unawa sa aking sarili at sa aking lugar sa mundo. Saan ako pupunta? Tanong ko. Ang aking boses ay nanginginig na. Wala akong pera para sa hotel. Maxed out na ang mga credit card ko. Lahat ay tumigil nang kausapin ako. Huminto si Marco sa may pinto. Ang kanyang kamay ay nasa doorknob. Tawagan mo ang tatay mo. Humingi ka ng tawad. Tanggapin mo ang responsibilidad. Baka sakaling tulungan kanyang malaman kung paano maging isang tunay na adult. Michael, please, wag mo akong iwanang mag-isa. Isabel, matagal na akong mag-isa sa kasal na ito, sabi niya, at sa huling pagkakataon, lumambot ng bahagya ang kanyang boses. Hindi ka nag-ambag ng kahit ano maliban sa mga expectations at mga gastusin. Baka ang pagkawala ng lahat ay magturo sa iyo ng isang bagay na hindi kailanman naituro ng pera ng tatay mo. Isinara niya ang pinto sa kanyang likuran. Isang tunog na kasing bigat ng katapusan ng mundo. Nakatitig ako sa silid ng hotel na biglang naging napakalawak at walang laman. Ang aking wedding gown ay nakasabit pa rin sa aparador. Isang paalala ng 6 na araw na sumira sa buong buhay ko. Walang asawa, walang suporta mula sa pamilya, walang kaibigan, walang pera. Sa unang pagkakataon sa loob ng 28 taon, si Isabel Clark Anderson ay lubos na nag-iisa, katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid ng hotel matapos isara ni Marco ang pinto. Ang tanging naririnig ko na lang ay ang malakas na kabog ng sarili kong dibdib at ang mahinang tunog ng aircon. Dati, ang katahimikang ito ay isang luho para sa akin. Isang pagkakataon para makapag-isip, makapagplano, makapangarap. Ngunit ngayon, ang katahimikang ito ay isang parusa, isang salamin na nagpapakita kung gaano ako ka nag-iisa. Tumingin ako sa paligid. Ang mamahaling carpet, ang magandang tanawin mula sa bintana, ang malambot na kama. Lahat ng ito ay mga bagay na akala ko ay akin, mga bagay na akala ko ay karapatan ko. Ngayon ko lang napagtanto, wala. Wala ni isa sa mga ito ang tunay na sa akin. Lahat ay hiram lang. Lahat ay bunga ng sakripisyo ng ibang tao. Ang taong tinaboy ko. Kinuha ko ang aking telepono. Ang screen nito ay puno ng mga masasakit na komento, ng mga mapanghusgang salita mula sa mga taong hindi ko kilala. Pero sa gitna ng lahat ng iyon, may isang pangalan na paulit-ulit kong tinitingnan. Isang numero na hindi ko tinawagan mula noong unang araw ng desperasyon. Ang contact information ng aking ama ay tila isang lubid na inihagis sa isang nalulunod na tao. Isang lubid na hindi ko sigurado kung karapat-dapat ko bang kapitan, pero wala na akong ibang pagpipilian. Pinindot ko ang call button. Bawat ring ay parang isang martilyo na pumupukpok sa aking konsensya. Inaasahan ko nang hindi niya ito sasagutin. Inaasahan ko nang hahayaan niya akong matuto sa pinakamahirap na paraan. Pero sa unang ring pa lang, sumagot siya. Hello, Isabel? Ang kanyang boses ay wala na ang init na kinalakihan ko. Pero wala rin itong galit. Wala rin itong panunumbat. Tanging isang kalmadong pagkilala na ang kanyang anak na nawala sa landas ay sa wakas tumatawag matapos mawala ang lahat. Dad. Ang salitang iyon ay lumabas na basag, halos isang bulong na lang. Ang lalamunan ko ay parang may nakabara. Ako, to. Alam ko, sagot niya. Natahimik ako. Hindi ko alam kung saan magsisimula. Paano ka hihingi ng tawad para sa 28 taon ng pagiging makasarili? Paano mo sasabihin na nagsisisi ka kung ang mga salita ay tila hindi sapat? Hindi ko.
Hindi ko alam kung saan magsisimula, sabi ko. Ang mga luha ay nagsisimula ng mamuo sa aking mga mata. Magsimula ka sa katotohanan, mahinahon niyang sabi. Naiintindihan mo na ba kung ano ang nangyari sa loob ng isang linggong ito? Tumingin ako sa paligid ng silid, sa iniwang bakas ni Marco, sa screen ng aking laptop na puno ng galit ng mundo. Ang bigat ng 28 taon ng kawalang malasakit ay bumagsak sa akin na parang isang gumuhong gusali. Nawala sa akin ang lahat. Sabi ko, ang aking boses ay nanginginig na. Iniwan ako ng asawa ko kaninang umaga. Itinakwil ako ng kanyang pamilya. Wala akong pera para sa bayad ng hotel ngayong gabi. Humikbi ako. Galit sa akin ang lahat ng tao. Naiintindihan mo ba kung bakit? Ang tanong niya ay simple pero napakabigat. Ito ang tanong na umiikot sa isip ko. Ito ang tanong na kailangan kong sagutin, hindi para sa kanya, kundi para sa aking sarili. Sa loob ng 28 taon, palagi kong sinisisi ang iba. Palagi akong naghahanap ng dahilan. Pero hindi ngayon, hindi na. Dahil huminga ako ng malalim. Dahil tinrato kita na parang isang bank account, imbes na isang tao. Dahil hindi ko kailanman pinahalagahan kung ano ang isinakripisyo mo para sa akin. Dahil naging makasarili ako. At may karapatan. At malupit. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa amin. Naririnig ko lang ang kanyang paghinga. Pinoproseso ang bawat salita ko. Magpatuloy ka, sabi niya. Nakita ko po yung mga financial records na inilabas niyo, sabi ko. Ang boses ko ay halos hindi na marinig dahil sa pag-iyak. Halos $1,000,000 sa loob ng 25 taon. Hindi ko kailanman tinanong kung saan nanggagaling ang pera. Hindi ako kailanman nagpasalamat ng maayos. Hindi ko kailanman inisip kung ano ang isinusuko nyo para maibigay lang sa akin ang lahat. Ang mga luha ay malaya ng dumaloy ngayon. Ang mga unang tunay na luha na iniyak ko mula nang magsimula ang lahat ng ito. Itinaboy kita mula sa sarili kong kasal. Isang kasal na ikaw ang nagbayad. Ng buo. Ano pa? Mahina niyang tanong. Sinubukan kong sirain ang reputasyon mo nang manindigan ka sa akin. Nagsinungaling ako tungkol sa iyo sa social media. Ginamit ko ang pamilya ni Marco para magpakalat ng mga chismis tungkol sa pagkatao mo. Ang bawat pag-amin ay parang pag-alis ng lason mula sa isang nag-aalab na sugat. Naging ako. Ang lahat ng mali sa isang spoiled na anak na hindi kailanman lumaki. Isabel, ang kanyang boses, ay bahagyang lumambot. Naaalala mo ba noong 8 taong gulang ka? Pagkatapos mamatay ng nanay mo? Niyayakap mo ako tuwing gabi at sinasabi mo na ako ang best daddy in the world. Naaalala ko po, sabi ko. Lalong napahagulgol. Gusto kong ibigay sa iyo ang lahat dahil mahal kita, sabi niya. Pero sa isang punto, ang pagbibigay sa iyo ng lahat ang naging dahilan kung bakit tumigil ka nang mahalin ako pabalik. Hindi po ako tumigil na mahalin ka, Dad. Mabilis kong sagot. Ako lang. Yung tumigil na ipakita ito. Tumigil akong magpasalamat. Tumigil akong maging isang anak. At naging isang consumer. Ano ang gusto mo sa akin ngayon? Ang tanong na iyon ay nakakatakot. Dahil naiintindihan ko na hindi lang ito tungkol sa agarang tulong. Ito ay tungkol sa kung anong klase ng relasyon ang maaari naming magkaroon mula ngayon. Gusto kong makuha ulit ang respeto mo, sabi ko, habang pinupunasan ang aking mga mata. Gusto kong maging anak na karapat-dapat sa iyo. Gusto kong matuto kung paano maging isang adult na nag-aambag, imbes na kumukuha lang. Huminto ako sandali, pero una po sa lahat, kailangan ko ng tulong para makaligtas, para mapatunayan kong kaya kong magbago. Anong klaseng tulong? Kailangan ko po ng sapat na pera para manatili sa hotel na ito ng 1 linggo habang naghahanap ako ng trabaho. Kahit anong trabaho, sabi ko, idiniin ang bawat salita. Kailangan ko po ng pagkakataon para patunayan na kaya kong suportahan ang sarili ko. Isabel, kung tutulungan kita ngayon, magkakaroon ng mga kondisyon. Kahit ano po, Dad, kahit ano. Maghahanap ka ng trabaho sa loob ng 2 linggo. Wala akong pakialam kung ito ay paglilinis ng opisina o pagiging waitress.
Ang pride ay isang luho na hindi mo na kayang bayaran. Naiintindihan ko po. Walang hihinging pinansyal na tulong sa loob ng 6 na buwan. Patunayan mong kaya mong mabuhay sa kinikita mo. Opo, mag-uusap tayo 1 beses sa 1 linggo. Pero ang pag-uusap natin ay sa pagitan ng 2 adult. Hindi sa pagitan ng isang magulang at isang dependent na anak. Gusto ko po yan, sabi ko. At sa pagkakataong ito, may kasama ng determinasyon. Gusto kong makuha ang karapatan na maging anak mo ulit. Isabel, sabi niya, magpapadala ako ng 60,000 pesos sa iyong account. Sasagutin niyan ang hotel mo para sa 1 linggo at ang mga pangunahing pangangailangan. Pagkatapos niyan, nasa sa iyo na. Dad, salamat po. Alam kong hindi ko to deserve. Tama ka, putol niya sa akin. Hindi mo ito deserve. Pero lahat ng tao ay may karapatan sa isang pagkakataon para magbago kahit sa edad na 28. Ang kanyang boses ay may halo ng higpit at pag-asa. Isabel, palagi kitang minahal. Ngayon, gusto kong makita kung pwede na rin kitang respetuhin. Hindi ko po kayo bibiguin. Hindi na po ulit. Tingnan natin, sabi niya. At bago niya ibaba ang tawag, narinig ko ang isang mahinang bulong. Mahal kita, anak. Nagtapos ang tawag. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng 1 linggo, may naramdaman akong iba bukod sa kawalan ng pag-asa. Hindi pa ito kaluwagan, pero may posibilidad. Ang pagkakataon na maging isang taong karapat-dapat respetuhin, 21 araw, para patunayan na kaya kong magbago. 1 buong buhay, para bawiin ang lahat ng aking binalewala. Binuksan ko ang aking laptop at nagsimulang maghanap ng mga trabaho sa Spokane. Bawat entry-level na posisyon ay tila nakakatakot para sa isang taong hindi pa talaga nagtatrabaho. Ngunit, ang nakakatakot ay mas mabuti kaysa sa imposible. Sa unang pagkakataon sa aking buhay, mayroon akong kikitain para sa aking sarili. Ang edukasyon ay sa wakas nagsisimula na.